Hello guys, welcome. Collective reading tayo ngayon. So tingnan natin kung ano yung current energy ng person mo. So be open-minded po, hindi po halos lahat makaresonate. Thank you nga po pala sa mga nagsusubscribe, sa mga bumabalik. Maraming po salamat. Give me the message for collective. Ano yung current energy ng person mo? Give it the message for collective. Ano yung current energy ng person mo? Give it the message for collective. Ano yung current energy ng person mo? So dito na meron akong nakitang Aries, Leo, Sagittarius, Virgo, Taurus, Capricorn. Merong Scorpio, Cancer, and Pisces. Malakas ang Taurus, Gemini, Capricorn. So ito lang yung nakikita ko. Kung hindi mo narinig yung zodiac sign mo, no, energy yung binabasa natin dito. Okay? Magbase tayo sa energy. Okay? Ayan, so start na tayo. So, dito, no, meron akong nakikitang pagsisisi or pwedeng toxic energy dito, no. So, dito, merong nagsisi sa mga nangyari. Dito sa 4 of Wands and 5 of Wands reverse. Parehong naka-reverse to. Kumbaga, ito yung indikasyon na merong nasira. Pwedeng nasira yung dating stability or pwedeng relasyon ninyo, no? Posibleng merong gulo na nangyari, away, misunderstanding, o pwedeng pride na nagpatindi ng conflict. Okay? So, ibig sabihin na, ngayon, dito sa 5 of Wands, dahil naka-reverse siya, nagpapakita ito na merong napagod na sa gulo. Pwedeng ikaw, pwedeng siya. Yung tipo na ayaw na ng drama at gusto na lang ayusin yung mga nangyari sana. Okay? So, meron tong na-realize dito na meron palang halaga yung connection ninyo. Okay? Kaya dito, no, merong hindi gumagalaw. Kasi dito, kaya hindi gumagalaw, hindi niya alam kung paano babalik. Okay? Sinabayan pa nito. Kumbaga itong dalawang ito, wala siyang lakas ng loob sa direksyon mo para kumilos. Okay? Hindi siya balanse or hindi siya makagawa ng hakbang. Kasi may pakaramdam siya dito na naiwan siya dahil marami siya nagkamali or pwedeng may pakaramdam siya dito na naiwan siya, nagkamali siya, o hindi niya kayang i-welcome yung buhay niya ngayon. Okay? Para bang walang magandang nangyayari sa kanya. Itong taong ito, no, iniisip niya na baka tanggihan mo na siya dito, lalo na sa walang nangyayari sa buhay niya, walang pag-usad, walang pag-progress. Kaya dito, naisip niya dito na pwedeng huli na siya, okay? Huli na siya sa'yo, or meron siyang guilt na, may guilt siya sa mga ginawa niya, ganon. So dito, hindi siya tunay na masaya rito. Kasi dito, at itong dalawang to, nagpapakita ito ng energy ng realization. Okay? Kumbaga, nagkaroon ng realization.
Itong tao ito, no, dati maaring nalilito, or pwede ring dati marami siyang option, hindi niya napakita yung value mo, no, para bang naitsapwera ka, ganyan. Pero ngayon, dito, nagising ito sa katotohanan, dito sa The Sun Reverse. Hindi to totally masaya. Okay? Sa current situation niya ngayon, hindi siya masaya. Then, nakikitaan ko lang din dito, no? Yung iba sa inyo, nagkaroon kayo ng, alam mo yun, lamat sa connection ninyo. Yung emotional connection nyo, no? Nagkaroon na dito ng lamat. Pwedeng sa mga nangyari, pwedeng may mga dahilan, okay, kung bakit nagkaroon ng lamat, nawala ng tiwala, ganyan. Pwedeng, posible yung iba sa inyo may third party, or pwede rin meron nag-interfere na ibang tao. Then, nakikitaan ko dito, nasira din yung tiwala, okay? Kumbaga, nasira yung trust sa pag-itan ninyo, okay? Ito din yung isang dahilan kung bakit hindi siya basta makalapit ulit sa'yo, okay? So, lumalabas naman dito na meron pa rin tong nararamdaman sa'yo. Dito sa Page of Cups and Ace of Cups dito. Kumbaga, no, gusto pa rin ng tao na to na mag-reach out. Pwede rin gusto niya mag-sorry, mag-open ng kanyang emosyon. Meron siyang tunay na emotional pagdating sa love, okay? Gusto ng tao na to ng renewal. Gusto niyang may mangyari, ganon. Kaya lang dito, no, gusto niyang pagbabago dito. Gusto niya ng renewal at gusto ng tao na to na mangyari yung renewal sa inyo. Hindi pa patay yung feelings niya. Ito lang nakikita ko. Andun pa rin. Kaya lang, kahit ganun yung gusto niya, no, merong toxicity dito sa The Empress Reverse. Pwedeng ego issue, or pwedeng issue control, ganyan. Kasi dito, at ito, meron kasing energy ng attraction. Andun na yun, ano. Andun yung passion, pero unstable, okay? Unstable siya. So, dito, no, merong naging selfish before. Yung bang tipong hindi niya naalagaan yung relationship, okay? Naging makasarili. Ganyan. Pwedeng naging padalos-dalos, may pandarayang ginawa. Okay? Pero ganun pa man, malakas pa rin yung connection ninyo dito sa The Lovers, ano? Kaya lang meron devil energy dito. Kumbaga dito sa devil energy, ito yung pinaka-intense, okay, intense part ng reading na to. So, ibig sabihin, may pagka-soulmate type yung connection, or pwede rin malakas lang yung emotional bond, okay? Kaya lang may karmic attachment dito sa The Devil. Pwedeng hirap pakawalan, ganon yung atake, or pwede rin may pagka-obsess energy. Hindi siya basta makaka-move on sa'yo. Ito lang nakikita ko. Pero yung connection ninyo, no, meron talagang lesson. Kaya may halong sakit at attraction. Okay? So, lumalabas lang dito, no, merong taong nagsisisi ngayon. Okay? Iniisip ka pa, hindi ka pa rin mawala sa isip niya. Gusto kang balikan, meron pang feelings. Pero, meron siyang takot sa rejection. Kaya hindi makakibo, hindi makagalaw, hindi makakilos sa'yo. Takot siyang ma-reject mula sa'yo. Kasi meron tong unfinished issue sa connection nyo. Okay? Kaya may takot. Pwedeng meron ding guilt siya dito. Kaya ganun yung kanyang aura. Kaya pag nasa stage na ganito, no, lalo-lalo na pag nag-iisip siya, nag-o-observe. Kaya lang hindi siya ganap na kumikilos. Yun lang yung mali sa taong ito. Hanggang isip-isip lang, ganyan. So, lumalabas lang dito, no, hindi pa tapos yung energy sa pag-itan ninyong dalawa. Pero, babalik siya. Ito lang nakikita ko. Kailangan niya lang munang, alam mo yun, magbago ng dynamic.
Kung hindi, mauulit lang yung cycle. Kailangan niyang baguhin yung kanyang gawi. Okay? Yung kanyang kinagawian. Kailangan niya mag-mature. Ganon. So, ito lang nakikita ko. So, tingnan natin kung magpaparamdam ba talaga to. Ulit, magpaparamdam ba talaga siya. So, ngayon, magbabalasa tayo ng card. Magpaparamdam ba talaga siya? So, dito, nakikita ko lang dito, yung energy niya dito, may yung bang tipo na mas mukhang pinag-iisipan niya yung gagawin niya, okay, ng maayos, bago to kumilos. Kasi dito, nasa stage to ng pagbabalance ng sitwasyon dito. Iba sa inyo kung madalas mo makita yung 222, 444, okay? Para sa'yo to. So, dito, itong tao na to dito, at dito sa 5 of Swords, may inner conflict siya rito. So, ibig sabihin, sinusubukan niya dito na i-balance yung buhay niya. Yung decision niya tungkol sa'yo, binabalance din niya. Meron kasi tong guilt, yung pakaramdam na nasaktan ka niya, or natalo siya sa nangyari dito, okay? So, ibig sabihin, alam niyang hindi naging maganda yung ending ninyo, kaya nagdadalawang isip tong tao na to. So, nakikitaan ko rin dito na merong pag-iisip ng long term, lalo-lalo na sa buhay, okay? Kasi itong tao na to dito, at ito, nakikita ka niya bilang taong may value talaga. Stable o pang long term dito. Tinitingnan niya yung future at iniisip kung may chance pa ba kayo. Minsan kasi yung ganitong combo lumalabas kapag nagkakaroon ng realization yung tao, lalo na kung ikaw pala yung stable na partner dito. Okay? Kaya lang, meron akong nakikitang hesitation pa rin dito sa 2 of Swords. Kumbaga, ito yung dahilan kung bakit hindi pa agad siya kumikilos. Kasi takot siya sa magiging reaction mo. Hindi kasi to sure kung tatanggapin mo siya, para bang nakaharang pa rin yung takot dito. Or pwede rin may pride din. Pero nakikitaan ko lang dito, merong movement energy dito. Okay, sa chariot energy. Kasi ito yung card ng action or paglipat or paglapit, Kapag lumabas ito sa tanong na magpaparamdam ba siya, kadalasan ibig sabihin, oo, may chance na mag-initiate siya ng contact. Pero kadalasan kapag handa na siya, emotionally hindi agad-agad. Unti-unti naman tong bumibitaw sa toxic pattern dito sa The Devil Reverse. Ito lang nakikita ko. At ito yung pinakamagandang sign kasi natatanggalan niya na dito. Hindi tulad dito sa unang card, Kumbaga dito, maaaring tinatanggal na ng tao nito yung mga toxic behavior niya, sinusubukan niyang makawala sa unhealthy situation. Posible rin may sitwasyon o tao na pinapalayo niya sa buhay niya. Ito lang nakikita ko. Pinapalis niya sa buhay niya. May problema nga lang sa komunikasyon, Ito lang nakikita ko. Dito. At dito. Kumbaga, ito yung pinaka-challenge kasi
hirap siyang makipag-coordinate or makipag-usap, ano. Meron siyang fear na maging cold ka or ma-reject siya, ganon. Kaya kahit gusto niyang lumapit, nag-hold back siya rito. Okay? Pero gusto niya ng stability sa huli ha. Ito lang nakikita ko. So, dito, then nakikitaan ko rin ito, at ito. Okay? Kumbaga dito, no, ito yung pinakamalakas na part kasi ito yung kombinasyon ng energy ng commitment, stability, at seryosong relationship dito sa Four of Wands, ano, and the Queen of Pentacles dito and Queen of Swords, no. Lumabas pa tong The Hierophant. Kung babalik man to, dapat seryoso siya. Ito lang nakikita ko. Alam niya yon. Alam niya na dapat kung babalik siya sa'yo, dapat seryoso na siya. Talagang hindi na siya magluloko. Ganun. Mabagal pero steady yung galaw niya dito. Sa Knight of Pentacles, ito lang nakikita ko dito. Ito kasi yung pinaka-importante na clue sa tanong mo kasi yung Knight of Pentacles kasi medyo mabagal pero ito yung siguradong kumikilos. Ibig sabihin, hindi agad-agad ang magpaparamdam pero may possibility na mangyari talaga. Okay? Oo, yung iba sa inyo may chance pa to na magparamdam dahil itong taong ito iniisip pa rin niya yung future ninyo. Okay? Meron siyang realization sa inyong dalawa, okay? Para bang nakita niya yung value mo. Gusto niya ng stable na connection pagdating sa'yo. So, kaya lang, dito, mabagal nga lang at matagal to, kasi may fear of rejection tong tao na to. Pinag-iisipan niyang mabuti kung paano lalapit, okay? So, kapag nagparamdam siya, hindi ito random. Hindi ito random lang. Ito lang nakikita ko. Mukhang gusto niya talagang ayusin o ibalik yung connection sa mas seryosong paraan. Ito lang nakikita ko. Ayan. Hanggang dito na lamang. Thank you for watching. Love and peace.